Kapalit sa spot ni Jan Amores sa Northport, kilalanin. Nag-iisang player ng Ginebra na di pinili nila Coach Tim and Japet. And kasado na ang 2-year contract extension ni Gian Mamuyak. Yan nga ang ating pag-uusapan. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or pakifollow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po. Gian Mamuyak, ang number 5 overall pick ng Reino Shine Elasto Painters taong 2022. Si Gian Mamuyak sa paglalaro niya sa Reino Shine Elasto Painters siya nga po ang isa sa mahalagang piyesa sa backcourt rotation nitong si Coach Yeng Guiao kasama sila Sean L. Diponso, Andre Caracut, and Anton Asisio. So maayos na paglalaro ni Mamuyak sa team ng Reino Shine Elasto Painters isa ito sa naging dahilan para makumbinsa niya na mabigyan siya muli ng napakagandang kontrata or contract extension. So ayon sa pinaka-latest report dito, nabigyan ng napakagandang 2-year contract extension ang nasabing manlalaro. So yun nga, hindi talaga pinakawala ng Ross etong si Mamuyak at talagang ikinip nila para maging piyesa nila sa mga darating pang mga laro nila. At mapunta naman tayo rito sa isa pang pong topic natin. So isa ito sa controversial player ng Ginebra na umani ng batikos sa social media. So itong ay sa guard ng Ginebra dahil sa pagkakasama nga raw nito sa mga nakapasok sa PBA All-Star 2024. So itong ay si Nerds Pinto. So makikitang itong si Nerds Pinto last PBA All-Star din ay nakatikim rin ito ng pambabatikos ng ilang mga basher dahil na rin sa pagkakasama nito sa All-Star noon. Kaya naman ito nga ang naging pahayag niya noon, tara't muli nating balikan. Ayon nga sa kanya, syempre di ko naman control yung pangyayari. Alam naman natin na mas madaming deserving sa spot ko. Pero binoto ako ng mga tao At yung mga tao, nagsasabi na hindi ako deserving, opinion nila yun Wala tayong magagawa dyan, kaya sobrang blessed ako at binoto ako. At ngayon 2024 All-Star nga, eto naman at muli na naman siyang binatikos ng ilang mga basher dyan. Pero kung tutuusin na, hindi naman si Nerds Pinto talaga ang nagdesisyon na malagay siya diyan sa spot na yan, kundi ang mga fans dahil fan votes nga po ang pinagbobotohan dyan. So bagamat kasali muli itong si Nerds Pinto ngayong All-Star kung saan makikitang number 21 siya sa naging official voting results. At sa nakaraang pilian ng Team Japet and Team Baroka, maraming nakapuna o nakapansin na si Nerds Pinto lamang ang hindi pinili nila Japet and Coach Tim. So ito nga yung team results ng magkabilang kampo. Sa Team Japet, hawak nila Coach Tim ang halos lahat ng Ginebra player dito. Kung saan nasa team nila Japet itong sila si Stand, Scotty, Jamie, Maverick, and Stanley. Samantalang ang hawak ni Baroka lang na player ng Ginebra ay isa, si Nerds Pinto lang. So para naman sa opinion natin siguro bumuo lang talaga nang nakikita nilang mas malakas na manlalaro ang team nila Japet. Syempre advantage na ang malaki, di ba? At syempre sa tingin naman natin dito magiging competitive talaga ang magiging laban dito. Dahil kung makikita nyo naman yung resulta nung nakaraang, kung babasehan natin yung NBA All-Star, halos ito'y binatikos ng maraming fans itong NBA All-Star na ito. Dahil sa wala nga raw atong excitement ang nakita nila rito, kundi tirahan lang ng tirahan sa malalayo. Kumbaga yung laro, nilalaro pa. Kumbaga walang thrill, panoodin. So sa tingin naman natin dito, di na para gumaya pa ang PBA All-Star sa ganito na estilo ng NBA All-Star. Kung tutusin kapag All-Star game dito, dapat mas competitive nga ang mga manlalaro dahil nga pagalingan at palakasan yan ng mga manlalaro kaya nga tinawag na All-Star. Diyan mo makikita kung gaano talaga kalakas yung mga star player ng bawat team. So para sa atin bilang fan ng PBA, isa lang ang mahihiling natin. Gawin sana nila itong seryoso at talagang competitive ang mga players na maglalaro rito. Yun lang. Speaking of Xavier Lucero, inaasahan na nga ngayon ang paglalaro ni Xavier Lucero
para sa team ng Northport Batang Pier. So konting background lang sa player na to dahil may mga fans na di pa kilala ito. Baka magulat sila sa nanggaling at paano ito napunta sa Northport. So si Xavier Lucero ay ang pang-5 pick ng Northport last September draft. So si Lucero, di nga naka-attend ng PBA draft ito pero nasa list siya ng mga magpapadraft nung time na yon sa PBA. Wala siya nun dahil sa nagpapagaling pa nga siya nung panahong yon ng kanyang injury. So nakuha ni Lucero ang injury niya panahong naglalaro pa siya sa UAAP taong 2022 kung saan tinamaan siya noon ng ACL injury. Siya nga pala, produkto si Lucero ng UP Fighting Maroons. May taas itong 6'7" wingman player. Sa tingin nga natin magiging malaking impacto sa Northport talaga lalo pat high flyer player rin ito na matindi na ang shooting, matindi pa ang pagiging shot blocker niya. So si Lucero last year pa nga po ito pinapirma ng Northport ng 2-year deal contract. So batay pa sa report itong si John Amores ang papalitan sa spot ni Xavier Lucero. So inaasahang makakalaro na ito kontra NLEX ngayong Biyernes.